Sa videong ito ituturo ko sa inyo ang step-by-step process sa pagkuha ng pag-ibig number online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At baka marami kayong makita dyan, pero ito yung hanapin ninyo, itong Virtual Pag-ibig Fund na merong www.pagibigfundservices.com. So i-click nyo na lang po ito. And then may makikita kayong data privacy. So dito, para makaproceed tayo, i-click lang natin itong box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At kung may check na, pwede na natin i-click itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa Virtual Pag-ibig na homepage. At dahil sa gusto natin kumuha ng pag-ibig number through online, so i-click na lang natin itong Be a Member. And then may makikita tayong ganito, so i-click na lang natin itong Register. At pagkatapos may makikita na naman tayong information dito, so basahin nyo na lang po yan, then click Continue. And then mapupunta na tayo dito sa Virtual Pag-ibig Membership Registration. So para makapag-register, kailangan nating fill upan itong last name, first name at middle name. So ilagay nyo na lang po dyan. At kung wala naman kayong middle name, pwede nyo pong i-click itong box ng no middle name. Pero kung meron, huwag nyo na pong galawin yan. At dito sa baba, ilagay nyo po yung name extension ninyo kung meron. Kung meron kayong junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo po. Pero kung wala, huwag nyo na pong galawin yan. At next dito naman, ilagay nyo yung date of birth ninyo. So dapat una yung month, tapos yung date, then yung year. So kayo na bahalang pumili ng date of birth ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number. So kung OFW kayo, piliin nyo na lang kung saang country kayo. Pero kung nasa Pilipinas, okay na po yan. So Philippines. So dito tayo sa baba sa pagpili ng mobile number, yung first 4 digits. So ilagay nyo po dyan yung first 4 digits ng inyong mobile number. Tapos dito sa baba, ilagay nyo po yung last 7 digits ng inyong mobile number. So kagaya niyan, 0961 yung first 4 digits ko. Tapos dito sa baba, yung last 7 digits, yung kadugtong ng 0961, ganyan. So make sure guys, tama yung mobile number na ilalagay ninyo at active at nakaka-receive ng text kasi meron pong iti-text si Pag-ibig sa inyo mamaya. So make sure active po yan. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng email address. So make sure guys, yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan pa ninyo kasi magsasend din sila ng email doon. So ulitin ko, dapat active at nabubuksan ninyo. At kung nakalagay na kayo, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng CAPTCHA. So dito guys, kung ano yung nakikita ninyong letra or number dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. So kung maliit na letra or malaking letra yung nakikita ninyo, dapat ilagay nyo po dito. Pero kung kagaya nito, parang nagdadalawang isip kayo kung anong letra or numbers yung nakalagay dyan, pwede nyo namang i-click itong can't read, try different words. So para mag-iba yung CAPTCHA code na nandito. So kagaya niyan, kinlik ko yung can't read, try different words. So nag-iba yung CAPTCHA code na nandito. So nababasa ko na, kaya nilagay ko na yung CAPTCHA dito. At kung okay na at na-review nyo na lahat yung mga information na nilagay ninyo, i-click nyo na po itong register. So kagaya ng nasabi ko kanina na dapat active at nakaka-receive pa ng text yung mobile number na ilalagay ninyo kasi kagaya nito, magsasend daw sila ng 4 digits na code sa mobile number na nilagay ninyo. So i-click nyo na lang po itong send. And then mapupunta na po kayo dito sa paglalagay ng code. So ganito po yung text na marireceive ninyo. So yung code na nandito, ilalagay nyo po yan dito. So kagaya niyan, nalagay na natin yung code, i-click na po natin itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng personal details. So automatic nang malalagay yung personal information kasi nakapag-fill up na tayo kanina. So dito na tayo sa baba sa pag-fill up ng father's name. So dito fill upan nyo na lang po ito lahat, itong last name, first name at middle name ng papa ninyo. At kung meron siyang junior, senior, the third, the fourth na name extension, pwede nyo pong ilagay dito. Pero kung wala, wag nyo na pong lagyan yan. At kung wala namang middle name yung papa ninyo, pwede nyo pong i-click itong box katabi ng no middle name para ma-checkan. Pero kung merong middle name, wag nyo na pong galawin yan. At next dito naman tayo sa baba sa pag-fill up ng mother's information.
So fill upan nyo na lang po yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa kasi maiden name yung hinahanap nila. So pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay dito at kung merong name extension ilagay nyo po pero kung wala wag nyo na pong fill upan yan. Tapos kung wala namang middle name yung mama ninyo pwede nyo pong i-click ulit itong box ng no middle name. Pero kung merong middle name wag nyo na pong galawin ito. At kung okay na dito tayo sa baba sa pag-fill up ng spouse name. So dito fill upan nyo na lang po yung last name, first name at middle name ng spouse ninyo. Pero kung wala naman kayong asawa, huwag nyo na pong fill upan yan. Okay na pong wala yan kung single kayo. At para sa mga nagtatanong kung pwede bang ilagay yung live-in partners nila dito, hindi po pwede. Dapat kasado talaga yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na dito naman tayo sa baba sa pag-fill up ng member's name as appearing in the birth certificate. So kung magkaiba yung pangalan ninyo ngayon at sa birth certificate, pwede nyo pong fill upan ito, yung last name, first name at middle name. Pero kung parehas lang yung pangalan ninyo ngayon at yung sa birth certificate, i-click nyo na lang po itong check if the same as above. So automatic nang malalagay yung pangalan ninyo dyan, yung pinil upan ninyo kanina. At kung okay na, scroll down nyo na lang po yan at dito sa baba, automatic nyo nang makikita yung date of birth niyo kasi nakapag-fill up na kayo. So dito, fill upan nyo na lang po yung kasarian ninyo kung male ba or female. Tapos dito naman sa citizenship, so hanapin nyo na lang po pero kadalasan Filipino naman talaga. So next na tayo, dito tayo sa place of birth. So unahin nyo pong ilagay yung country tapos select kayo ng region. Then pagkatapos pwede na kayo mag-select ng province, then mag-select na kayo ng city and municipality. So kayo nang bahala pumili ng place of birth ninyo. And then kung okay na dito na tayo sa paglalagay ng marital status. So kayo nang bahalang pumili kung single ba, married, widowed, ganyan. So kayo nang bahalang pumili. And then dito na tayo sa paglalagay ng height at weight. So dapat sa height guys, ilagay nyo naka-centimeter dapat. So for example, kung alam nyo sa height niyo is 5'3", 5'4", ganyan, 5'5", so pwede nyo pong i-convert yan sa Google. Then dito naman sa weight, dapat naka-kilogram talaga yung paglalagay. At next dito naman tayo sa prominent distinguishing facial feature. So dito guys, kung meron katangi-tanging makikita sa inyong mukha kagaya ng may mga nunal kayo or may mga balat kayo sa mukha or sa katawan, pwede nyo pong ilagay dito. Basta yung natatanging makikita sa katawan ninyo. Pero kung wala, wag nyo na pong fill upan yan. Okay lang hindi fill upan. At dito naman tayo sa frequency of membership savings payment. So pag i-click nyo dyan, pwede kayong pumili dito kung monthly or quarterly. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung pipiliin niyo sa pagbabayad. Kung pwede kayong magbayad monthly or quarterly. So nasa sa inyo na po yan. At kung nakapili na kayo dyan, dito na tayo sa baba sa paglalagay ng Common Reference Number or yung CRN, Taxpayer Identification Number or TIN, tapos SSS number, GSIS number at Employee number. So dito guys, mga nagtatanong kung wala daw sila nito, ito ay optional lang. Pwede kayong maglagay dito, pwede rin pong hindi. Kung meron kayo, pwede nyo ilagay, pero kung wala, wag nyo na pong lagyan yan. So pagkatapos kung na-review nyo na lahat at okay naman na fill upan nyo na lahat, i-click nyo na po itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng permanent address. So dito pumili na lang kayo kung saang country kayo pero kadalasan nasa Pilipinas. Kung nasa ibang bansa, pumili na lang kayo ng country. Tapos dito naman sa baba guys, for example wala kayong building name, walang face number, pwedeng hindi na fill upan. Basta kung ano lang yung meron sa address niyo, yun lang po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos dito sa baba, unahin nyo pong piliin yung region, then makakapili na kayo ng province, pagkatapos makakapili na kayo ng city and municipality. Pagkatapos yan, automatic nang makikita yung zip code dito kung nakapili na kayo ng city and municipality. Then dito ilagay nyo na lang po kung saang barangay kayo. Then kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng present address. So dito kailangan nyo mag-fill up ulit. Pero kung parehas lang yung permanent address at present address niyo, pwede nyo namang i-click itong check if present address is same as above. So automatic nang malalagay yung permanent address niyo dito sa present address kasi magkatulad lang. Pero kung magkaiba yung present address at permanent address, kailangan nyo talagang fill upan itong nandito sa baba. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pagpili ng preferred mailing address. So, i-click lang natin yan.
So pwede kayong pumili kung permanent home address, present home address, or employer or business address kung saan sila mag-i-email sa inyo. Pero nasa sa inyo na yan kung saan pipiliin ninyo. So kagaya sa akin, present home address yung pinili ko. So kung okay na lahat at na-review nyo na, pwede nyo na pong i-click itong proceed. And next dito naman tayo sa pag-fill up ng contact details. So dito may nakalagay na home number. So kung meron kayong home number, pwede nyong ilagay. Pero kung wala, wag nyo na pong fill upan yan. Tapos automatic nang makikita niyo yung mobile number nyo dito kasi nakapag-fill up na tayo kanina. Tapos dito sa baba may nakalagay na business number for direct line. Kung meron kayo pwede nyong ilagay at business number for track line. So pwede nyong ilagay yan dito. Pero kung wala, wag nyo na pong fill upan yan. So pwede na kayong mag-scroll down. So dito sa baba makikita nyo po yung email address na nilagay niyo kanina. At kung okay na, wala na kayong kailangang fill upan dyan, i-click nyo na po itong proceed. And then mapupunta na kayo dito sa pag-fill up ng present employment details. So unahin na natin i-click itong occupational status. So ngayon kung kayo ay employed na, pwede nyo i-click itong employed. Pero kung unemployed naman, not yet employed, ito yung piliin ninyo. So nasa sa inyo na po yan, depende sa status ninyo ngayon. So for example guys, employed yung pinili niyo, kailangan yung fill upan lahat ng mga informations na kinakailangan dito about sa employer ninyo or employment status ninyo. Pero kung unemployed, not yet employed yung pinili ninyo, so wala na kayong kailangang fill upan dito. So scroll down nyo na lang po yan at dito sa pinakababa, pwede nyo na pong i-click itong proceed. At next dito naman tayo sa baba sa pag-fill up ng previous employment. So kung kayo ay nakapagtrabaho na dati guys at wala pa kayong pag-ibig number, pwede nyo pong ilagay dito. So i-click nyo na lang po itong add previous employment. So ilagay nyo po dito yung employer, business name, employer business address, tapos employment date from, tapos to, tapos office assignment or branch. So kayo na bahalang pumili dyan at kung na-fill upan nyo na, i-click nyo na ang save. At kung marami kayong previous employment, pwede nyo pong i-click itong add previous employment para makapag-fill up kayo. Pero kung wala talaga kayong previous employment guys, pwede na kayong mag-proceed. So i-click lang natin itong proceed. At next dito naman tayo sa paglalagay ng years. So for example, namatay yung member. So kung sino yung years na nilagay dito, yun po yung beneficiary. So pwede nyo pong ilagay yung mama ninyo at papa ninyo. Pero kung may asawa na kayo, pwede nyo ilagay yung pangalan dito at yung mga anak ninyo. So pwede nyo pong i-click itong add years. So dito ilagay nyo po yung relationship ninyo, tapos yung date of birth, last name, first name, name and extension, at middle name dito. So take note kung marami kang ilalagay na heirs, pwede kayong mag-add ng heirs dito. So i-click nyo na lang ng i-click itong add heirs. At pagkatapos kung okay na at nalagay nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong proceed. And then mapupunta na kayo sa pag-review ng mga personal information na nilagay ninyo. So i-double check nyo na lang po lahat at hindi ko na pinakita. Pero kung may mga problema guys, pwede nyo naman pong i-click ang update. So make sure tama lahat at walang problema. At kung okay na, pwede nyo nang i-click ang proceed na nandito sa baba. And then may makikita po kayong certification dito. So basahin nyo na lang po lahat yan. At kung agree naman kayo, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng I accept and agree para ma-checkan. At kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong submit registration. And then may makikita kayong ganito na you have been successfully registered to Pag-ibig Fund. So congratulations daw. Then may makikita kayong registration tracking number or RTN dito. So screenshot nyo po ang RTN na nandito kasi napaka-importante po ng registration tracking number para makuha nyo po yung Pag-ibig number ninyo. So take note, hindi pa ito yung Pag-ibig number ninyo. So kailangan nyo pang i-verify yan. And may iba din na makaka-receive ng text na kagaya nito na online registration has been successfully submitted. Then nandito yung tracking number or yung RTN ninyo. So magantay-antay na lang kayo ng mga ilang araw, depende na yan kay Pag-ibig. So kadalasan nasa 2 to 5 working days bago ma-verify yung Pag-ibig number ninyo. Then may marireceive kayong email na kagaya nito na successful na daw yung pag-register ninyo sa virtual Pag-ibig platform. Then registration tracking number nandito din. So ngayon proceed na tayo para ma-verify na yung Pag-ibig number natin. So para ma-verify, balik lang tayo dito sa homepage ng Virtual Pag-ibig.
So dito i-click natin ulit itong be a member. At pagkatapos dito, i-click na natin itong verify MID number. So ito po. So para ma-verify yung pag-ibig number natin, kailangan nating fill upan lahat ito. So dito kailangan yung ilagay yung registration tracking number or TRN number ninyo, yung in-email sa inyo. Tapos dito ilagay nyo po yung last name. So take note, last name lang po yung ilalagay. Tapos dito sa baba ilagay nyo po yung date of birth ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong submit. Pero kung ganito yung makikita ninyo, valid registration tracking number. So ibig sabihin yan, baka may problema pa yung tracking number niyo or hindi pa na-verify ni Pag-ibig yung MID number niyo. So hindi pa kayo makakakuha ng Pag-ibig number. So mag-antay lang kayo ng mga ilang araw pa. Pero kung nakaproceed na kayo at may makikita na kayong Pag-ibig number, so ibig sabihin yan, okay na po yung Pag-ibig number ninyo. So ito na po yung Pag-ibig number ninyo, pwede nyo na pong hulugan yan or hulugan ng company ninyo. So sa mga nagtatanong kung kailangan pa bang pumunta sa Pag-ibig branch, ang sagot dyan ay hindi na po. So pwede nyo na pong hulugan or hulugan ng company ninyo, diretso yan.